maging abala na ulit ang mga bisita nila na naroon ay nilapitan naman ni Nina ang kanyang kuya Noah. Isang malalim na buntong hininga na muna ang pinakawalan niya bago siya tumabi sa kinauupuan nito. "Kamusta ka naman kuya?" tanong ni Nina sa kanyang kakambal. "Tsk, ayos naman ako, lalo na ngayon na nandito na ulit ang kakambal ko." Nakangiti pa na sagot ni Noah. At kita mo talaga sa mukha nito na talagang masaya nga ito sa muli nilang pagkikita. "Ah, kuya, may isa pa pala akong sorpresa sa'yo. Kaso, hindi ko alam kung matutuwa ka ba o magagalit sa sorpresa kong ito." Kinakabahan pa na sabi ni Nina sa kanyang kakambal. Habang si Noah naman ay nawala ang ngiti sa labi nang mapansin niyang seryoso na si Nina sa pakikipag-usap sa kanya. "Ano ba yung sorpresa mo at bakit bigla ka yatang naging seryoso?" Hindi na makapaghintay na tanong ni Noah sa kanyang kakambal. Lumingon naman na muna si Nina sa kanilang magulang na kanina pa nakatingin sa kanila at tumango ito. Ay napabuga na muna ng hangin sa bibig si Nina. Kuya, may ipapakilala kasi ako sa'yo," sagot ni Nina. Matama na tinitigan ni Noah ang kanyang kakambal. Nang maglakad si Nina ay kusa na ring sumunod si Noah sa kanyang kakambal hanggang sa makarating sila sa kwarto nito. Pagkatapat nila sa pinto ng kwarto ni Nina ay tinignan na muna ni Nina ang kanyang kakambal at kita mo talaga ang pagkaseryoso sa mukha nito. "Kuya, sana hindi ka magalit ha. Ngayon palang humihingi na ako ng sorry." Seryosong sabi ni Nina. Sa kanya tuluyang binuksan ang pintuan ng kanyang silid. Nagtataka naman si Noah at wala talaga siyang maisip sa kung ano ba ang sorpresa ni Nina sa kanya. Pagkapasok ni Nina sa kanyang silid ay tinanguan lamang niyang kanilang kasambahay na nagbabantay sa kanyang anak saka siya nagpasalamat dito. Nang makalabas ang kasambahay nila sa silid ni Nina ay sa kanya nilakihan ang pagkakabukas ng kanyang silid. "Pasok ka kuya," sabi ni Nina sa kanyang kuya Noah na nanatili lamang nakatayo doon at nakatingin sa kanya. Dahan-dahan naman na pumasok si Noah sa loob ng silid ni Nina at agad niyang iginala ang kanyang paningin doon at napansin niya na may tulog na bata sa higaan ni Nina at nakatalikod ang pwesto nito kaya hindi niya makita ang muka. Kaya binalingan niya ng tingin si Nina at nagtatanong ang tingin niya dito. Kuya, sorry kung tinago ko sa yung bagay na to. Sorry kung naglihim ako sa'yo. Ayaw ko lamang kasi na mag-alala ka sa akin kaya mas pinili ko na lamang na ilihim sa'yo ang tungkol sa anak ko." Paliwanag ni Nina habang seryoso siyang nakatingin sa kanyang kakambal. Dahan-dahan naman na pumasok sila Angeline at Denver sa silid ni Nina sa kanila sinaradong pinto noon. "Ah, anak? Anong sabi mo Nina? Anak mo ang bata na yan?" Hindi makapaniwalang tanong ni Noah. Dahan-dahan naman na tumango si Nina kasabay ng pagpatak ng luha niya na kaagad din naman niyang pinunasan. Oo kuya, anak kong bata na yan. Anak ko si Kieron." Sagot ni Nina kay Noah na hindi naman na nakakilos. Habang palipat-lipat ang tingin kay Nina at sa batang natutulog. Dahil naman sa ingay ay gumalaw si Kieron at unti-unti ay nagising na nga ito at napangiti pang bata nang makita niya kaagad ang kanyang ina. "Mommy!" Tawag ng maliit na boses na nanggagaling kay Kieron. Lalo namang nagulat si Noah nang makita niyang mukha ng bata at nagtataka pa siya kung paanong nangyari na kamukha ito ng kanyang kaibigan. "Nasaan ang ama ng batang yan?" Seryosong tanong ni Noah kay Nina. Napabalikwas naman ng bangon si Kieron at agad na yumakap kay Nina. "Kuya, magpapaliwanag ako. Sino ang ama ng anak mo?" Tanong pa ni Noah at medyo napapataas na rin ang kanyang boses. Kaya naman agad na lumapit si Angeline kay Nina at kinuha na muna dito si Kieron. "Noah, mag-usap kayo ng maayos ng kakambal mo. Pakinggan mo muna siya," sabi ni Angeline. "Alam niyo po ang tungkol dito, ma'am, dad. So, ako lang po bang hindi nakakaalam ng tungkol sa anak ni Nina?" Kunot noon na tanong ni Noah. "Kami lang ng mami mo ang nakakaalam ng tungkol kay Kieron. Hindi na muna namin to sinabi sa'yo dahil nga ayaw namin na mag-alala ka pa sa kapatid mo.
At ang kapatid mo na rin naman ang may gusto na hindi na muna ipaalam sa'yo. Kaya pakinggan mo na lang munang ipaliwanag ng kapatid mo. Sabat naman ni Denver. Lalabas na muna kami para makapag-usap kayo ng maayos dyan. Sabi ni Angeline habang karga-karga si Kieran na parang natatakot ata kay Noah. Pinakatitigan naman ni Noah ang bata na dala ng kanilang ina at talagang kilalang kilala niyang mukha ng batang yun at hindi siya pwedeng magkamali sa hula niya kung sinong ama nito. Nang sila na lamang na magkapatid ang nandoon sa silid na yon ay binalingan na ng tingin ni Noah si Nina na nakayuko na lamang habang nakaupo sa kama nito. Ngayon magpaliwanag ka na kung paano yan nangyari. At sa nakikita ko sa batang yun ay mukhang kilala kong ama niya. Sabi ni Noah habang nakakuyom ang kamao niya dahil sa isipin na hindi siya pinakinggan ng kanyang kaibigan. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Nina bago siya nag-angat ng tingin. Kuya, I'm sorry kung inilihim kong tungkol sa anak kong si Kieran. Hinging tawad ni Nina sa kanyang kuya. Hindi naman na nagsalita si Noah at inihintay na niya ang mga kasunod pang sasabihin ni Nina dahil ayaw niyang pairalin ang init ng ulo niya dahil alam niya na hindi sila magkakaintindihan. Lalo ng kanyang kakambal kaya naman agad na kinuwento ni Nina ang totoong nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Gulat naman si Noah sa mga nalaman niya at galit na galit siya kay Cyrus habang hindi naman niya malaman kung dapat ba siyang magpasalamat sa kaibigan niyang si Kimboy dahil hindi natuloy ni Cyrus ang masamang balak nito kay Nina o magagalit din siya dito dahil hindi nito nakontrol ang sarili nito. Hayop na Cyrus yun. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ng tungkol sa bagay na yan? Eh di sana naturuan ko ng leksyon ng lalaki na yon. Galit pa na sagot ni Noah dahil totoong nagagalit siya dahil sa nangyari at ginawa ni Cyrus kay Nina. Kuya, pabayaan mo na lang siya. Tutal, hindi naman niya natuloy ang masamang balak niya sa akin. Sagot ni Nina kay Noah. Siya pa yung Kimboy na yan. Makakatikim din sa akin ng isa na yon dahil hindi mo lang siya nagpigil sa sarili niya. Inis din sabi ni Noah at nalilisik pa ang kanyang mga mata na animoy kaharap niya ngayon ng kanyang kaibigan. Kuya, hayaan mo na lang din si Kimboy. Kahit papano naman natulungan niya ako ng gabi na yon. Dahil hindi nagawa ni Cyrus ang masamang balak niya sa akin. Saway ni Nina kay Noah. Pero parang sinamantala naman niyang pagkakataon na yun at hindi niya man lang napigilan ang sarili niya. Inis pa rin na sabi ni Noah. Hindi naman nakaimik si Nina dahil may punto naman ang kuya niya. Pero sa naalala niya noong gabi na yon ay siya talaga ang naunang nagpakita ng motibo kay Kimboy kaya may nangyari sa kanilang dalawa. Bakit hindi mo to kaagad sinabi sa akin? Bakit nilihim mo ang lahat ng ito? At bakit hindi mo sinabi kay Kimboy na nagdadalang tao ka para naman napanagutan ka niya? Sunod-sunod pa na tanong ni Noah kay Nina. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Nina dahil kitang-kita niyang galit sa mga mata ng kanyang kakambal. Kaya naman nilapitan niya na ito at agad na yumakap sa bewang nito para lambingin. Sorry na kuya. Sorry kung nilihim kong tungkol sa pagbubuntis ko noon. Alam ko naman na matalik kayo na magkaibigan ni Kimboy at ayoko naman na masirang pagkakaibigan niyo ng dahil lang sa akin. Sorry din kung pinili kong ilihim ang lahat ng ito kay Kimboy dahil sa totoo lang ay pwede ko naman talagang hilingin kina mom at dad na ipakasal kami kay Kimboy pero pinili ko na lang na lumayo dahil gusto ko ng parehas kami na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya minabuti ko na lang na ilihim ang lahat ng ito. Mahabang litanya ni Nina habang nananatili siyang nakayakap kay Noah. Pero hindi pa rin tamang ginawa mo. Inis pa rin nasabi ni Noah sa kanyang kakambal. Yeah, I know naman kuya. Pero kasi isa rin sa dahilan kaya hindi ko sinabi sa yung tungkol sa pagbubuntis ko noon ay alam ko kasi na magagalit ka kagaya ngayon. Kaya sorry na kuya. Please. Paglalambing pa ni Wala Nina sa ka na kanyang kuya mag-isip ng Noah kung ano-ano dahil pa. alam niya kung paano mawala ang galit nito sa kanya at yun ay kailangan niya itong lambingin kagaya ng ginagawa niya dito dati. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Noah.
Sa kanya matama na tinitigan ng kanyang kapatid na ayaw alisin ang pagkakayakap sa kanya. Wag mo nang uulitin yan, Nina ha. Alam mo naman kung gaano kakahalaga sa akin. At ayaw ko na nasasaktan ka. Seryoso pa ring sabi ni Noah kay Nina. Nag-angat naman ang tingin si Nina sa kanyang kapatid. Opo, hindi na po mauulit. Sorry na, sagot ni Nina. Dahan-dahan naman na tumango si Noah kaya naman napangiti na si Nina. Okay, fine. Ano pa nga bang magagawa ko? Nailihim mo na sa akin ng ilang taon ng tungkol sa pamangkin ko. Pero ayoko nang maulit pa na maglilihim ka sa akin, Nina. Dahil totoong magagalit na ako sa'yo. Sumusukong sagot ni Noah sa kanyang kapatid dahil alam na alam talaga nito kung paano siya paamuhin kapag galit siya. Thank you kuya, I love you, sabi ni Nina sa kanya hinalikan sa pisngi ang kanyang kakambal at muling niyakap ito. Nanatili pa naman sila sa ganong posisyon at panay pa rin ang hingi ng tawad ni Nina sa kanyang kakambal dahil alam niya na nagalit talaga ito sa kanya kanina dahil sa mga nalaman nito. Ano nang balak mo ngayon? Wala ka bang balak na sabihin kay Kimboy ang tungkol sa anak niyo? Tanong ni Noah kay Nina nang may masmasa na silang dalawa. Bumitaw naman sa pagkakayakap niya si Nina at saka bumalik sa higaan at doon na upo. Kuya, alam ko naman na hindi ko habang buhay na maitatago kay Kimboy ang tungkol sa anak namin. Pero kasi kuya, natatakot ako sa maaring maging reaksyon niya. Baka kasi magalit at kamuhian niya ako dahil sa ginawa ko. Sagot ni Nina. Bakit naman siya magagalit at mamumuhi sa'yo? Tanong na ni Noah at saka siya tumabi ng upo kay Nina. Kasi nga kuya, inilihim ko sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko. At isa pa, umalis na lang ako doon nung walang paalaman lang sa kanya ni hindi ko nga man lang siya kinakausap ng mga panahon na yon. Sagot ni Nina. Tss, hindi ka naman siguro matitiis nun. Sagot ni Noah dahil alam niya na may pagtingin pa rin ang kanyang kaibigan sa kanyang kakambal. Sa tingin mo kuya, hindi siya magagalit sa akin? Tanong pa ni Nina. Siyempre magagalit yun. Ano ka ba naman? Ako nga nagalit Siya pa kaya na inilihim mo na may anak na pala kayo? Pero alam ko naman na hindi ka kayang tiisin ng gago na yun. Sagot ni Noah. Pero kasi kuya, nagkausap kami noon at sinabi niya na handa niyang panagutan ang mga nangyari sa amin. Pero hindi nga ako pumayag at ang ginawa ko pa ay nagpakalayo-layo ako at inilihim ang tungkol sa anak namin. Pag-amin ni Nina at nalungkot pa siya sa huling sinabi niya. Umamin ka nga sa akin Nina, may nararamdaman ka rin ba sa kaibigan ko si Kimboy? Tanong na ni Noah. I don't know kuya, hindi ko alam kung may nararamdaman pa ba ako para kay Kimboy. Natatakot ako kuya dahil baka hindi niya na kami matanggap ng anak ko o kahit man lang ang anak namin. Sagot ni Nina. Ang mabuti pa, kausapin mo na lang siya ng maayos. Kagaya nga ng sinabi mo, hindi mo naman talaga maiililihim kay Kimboy ang tungkol sa anak niyo. At isa pa, hindi mo naman talaga may pagkakaila na anak ngayon ni Kimboy dahil kamukhang kamukha niyang anak niyo. Sagot ni Noah at natatawa pa siya sa huling sinabi niya dahil kanina pagkakita niya sa bata ay nahulaan na talaga niya kung sinong ama nito. Sige na, tara na sa ibaba at baka pinagkakaguluhan ng anak mo doon. Pag-isipan mo na lang munang mabuti ang dapat mong gawin at sabihin kay Kimboy kapag nagkita kayong muli. Dagdag pa ni Noah at saka niya inakbayan si Nina at inaya ng bumaba. Nagpatianod na lamang din si Nina sa kanyang kuya Noah at hindi na nagsalita pa dahil tama nga siguro to na pag-isipan niya na muna ang dapat niyang gawin kapag nagkaharap na sila ni Kimboy. Pagkababa nila ng hagdan ay tanaw na kaagad nila ang garden at kitang-kita nila na pinagkakaguluhan ng mga lolo't lola nila ang anak ni Nina. Sabi sa'yo pinagkakaguluhan na nilang anak mo. Natatawa pa na sabi ni Noah bago sila tuluyang lumapit sa mga to. Oh my God, Nina! Napakagwapo naman ng anak mo. Grabe, may apo na pala kami sa tuhod. Hindi makapaniwalang sabi ni Claudia nang makalapit si Nina sa kanilang pwesto. Sorry po kung hindi ko po kaagad sinabi sa inyo ang tungkol sa anak ko.
Hinging paumanhin ni Nina sa kanyang mga lolo at lola. It's okay, apo. Naintindihan ka naman namin. Sabat na ni Diana sa kanya niyakap si Nina. Teka nga muna, pahiram na muna ako sa pamangkin ko na yan. Sabat na ni Noah saka siya lumapit sa kanilang ina na karga-karga ni Kieran. At saka yung kinuha ni Noah. Grabe, may pamangkin na pala talaga ako at parang pinalit na version talaga to ng kaibigan ko ah. Hindi rin makapaniwalang sabi ni Noah nang mabuhat at matitigan na niyang malapitan si Kieran. Kuya, tinatakot mo naman ang anak ko eh. Saway ni Nina sa kanyang kakambal dahil mukhang nagulat ang anak niya dito at parang papaiyak na nga ito. Hindi ko naman siya tinatakot. Sagot ni Noah sa kanyang muling tinitigan ng anak ni Nina. Hi baby Kieran, I'm your Tito Noah. Pagpapakilala ni Noah sa kanyang sarili, sa kanyang pamangkin. Natatawa naman na naiiling na lamang si Nina dahil mukhang papaiyak na talagang anak niya dahil sa kanyang Kuya Noah. Marahil ay natakot ito sa kuya niya dahil napakalaking tao kasi nito at isa pa ay first time pa lang din ito na nakita ng bata at baka nangingilala pa nga ito sa mga taong naroon. Akin na nga yung anak ko, natatakot talaga siya sa'yo kuya, sabi ni Nina saka siya lumapit dito at kinuhang kanyang anak. Nasundan naman ng tingin ni Noah ang mukha ng kanyang pamangkin at talagang natatawa talaga siya dahil kamukhang kamukha nga ito ni Kimboy. Isa-isa namang ipinakilala ni Nina ang mga nandoon sa kanyang anak at kahit papano ay napapangiti na rin si Kieran sa mga naroon pero napapatitig pa rin to sa kakambal ni Nina dahil mukhang natakot nga ito dito kanina. Natatawa naman si Nina kapag nakikita niyang nakatitig ang kanyang anak sa Kuya Noah niya at halos ayaw na nitong humiwalay sa kanya kapag nakikitang papalapit sa kanila si Noah. Pinagpapasalamat naman ni Nina. Natanggap pa rin siya ng buong pamilya niya kahit na inilihim niyang tungkol sa anak niya. At ipinagpapasalamat din niya na tinanggap din ng mga ito ang kanyang anak dahil ang buong akala niya ay magagalit ang mga to dahil sa paglilihim niya ng tungkol kay Kieran. Nagpaliwanag na rin si Nina sa mga nandoon at naintindihan naman siya ng mga ito kaya kahit papano ay nakahinga-hinga na rin siya ng maluwag. Ang tanging na lamang iisipin ngayon ni Nina ay kung paano niya haharapin si Kimboy. Mabilis naman na lumipas sa mga araw at nagpahinga lamang na muna sa kanilang mansyon sila Nina at ang kanyang anak at si Kieran. Dahil talagang naninibago pa ang kanyang anak sa bagong klima dito sa Pilipinas. Hindi na rin muna talaga siya naglalabas ng kanilang mansyon at ang mga dumalo lamang noong nagsalo-salo sila ang mga nakakaalam na nandito na siya sa bansa. Kuya, kamusta nga pala si Kimboy? Tanong na ni Nina kay Noah. Nandito sila ngayon sa pool kasamang anak ni Nina na masayang lumalangoy kasama si Dimitri. Mukhang maayos naman ng lalaki na yon. Bakit mo na itanong? Sagot ni Noah. Teka nga, parang alam ko na kung anong gusto mo talagang itanong sa akin eh. Pangaasar pa ni Noah kay Nina. Tsk, si kuya naman, kinakamusta ko lang naman yung tao eh. Nakanguso na sagot ni Nina. Sus, kunwari ka pa eh. Kung gusto mong malaman kung hinahanap ka ba niya. Oo, hinahanap ka niya at madalas ka pa rin niyang itanong sa akin. Sagot ni Noah. Talaga kuya? Nakangiti na tanong ni Nina. Dahan-dahan naman na tumango si Noah dito. Alam mo Nina, okay naman sa akin si Kimboy. Mabait naman yun at kilalang kilala ko na rin naman kaya kampante ako sa kanya. Sagot ni Noah. Pero kung siya nararamdaman niya para sa'yo ngayon, ay hindi ko naman na yan masasagot. Matagal kang nawala at hindi ko alam kung ganun ka pa rin ba kagusto ng kaibigan ko na yon. Dagdag pa niya. Bigla namang nawala ang ngiti sa labi ni Nina at parang bigla siyang nalungkot sa huling sinabi ng kanyang kakambal. Totoo naman kasi yon dahil sa tagal ba naman niyang nawala at hindi naman lang siya nagpaalam dito ay hindi malabong mawala ng mga pagmamahal nito sa kanya. Pero ang mabuti pa ay mag-usap na kayo ni Kimboy. Hindi ko pa rin naman siya ulit nakikita simula nung gumraduate kami. Ang alam ko, nagbabakasyon siya ngayon pero hindi ko alam kung saan. Kung gusto mo, maaari ko siyang kontakin para masabi ko sa kanya na nandito ka na. Sagot ni Noah. Hayaan mo na lang muna siya kuya, baka nag-e-enjoy pa yon sa pagbabakasyon niya. Huwag na muna nating istorbohin. Babalik naman siguro yun ng Manila kung nasan man siya at saka na lamang kami mag-uusap ng dalawa. Sagot ni Nina.
At isa pa, hindi ko rin alam kung paano ko ba siya kakausapin. Dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Dahil baka magalit siya din sa akin. Dagdag pa ni Nina. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero tatandaan mo na nandito lang naman kami ng pamilya mo. Kung ano man ang magiging desisyon mo. Sagot ni Noah sa kanyang kakambal. Hindi naman na ulit nagtanong pa si Nina kay Noah at nilapitan na lang ang kanyang anak na tuwang-tuwang nagsiswimming. Kasamang Tito Dimitri nito. Seryoso naman na tinitingnan ni Noah ang kanyang kakambal at gusto niya na sana itong tulungan at gusto niya na sana na magkaroon ng kompletong pamilya ang kanyang pamangkin pero hindi naman niya maaaring panghimasukan ng problema ng mga magulang nito. Sa kabilang banda naman ay nasa bakasyon si Kimboy kasama ang kanyang pamilya. Ito kasi ang pinili ng mga magulang niya kung paano nila i-celebrate ang pagtatapos ni Kimboy. Nasa Boracay sila ngayon, dapat ay sa ibang bansa sila pupunta. Kaso ay ayaw naman ni Kimboy kaya dito na lamang sila nagbakasyon. Bakit tila yata malungkot ka na naman? May problema ka ba anak? Dapat ay nag-e-enjoy ka ngayon dahil finally ay nakatapos ka na ng pag-aaral mo. Sabi ni Odette kay Kimboy na pansin niyang pananahimik nito at hindi pa kikisalamuha sa kanila. Okay lang po ako ma'am. Huwag niyo na lang po akong intindihin. May iniisip lang po ako. Pilit ang ngiti na sagot ni Kimboy sa kanyang ina. Oh come on Kimboy, anak kita. At kilala't hindi ka naman dating ganyan. Ano ba yung iniisip mong yan at bakit sobrang tahimik mo naman yata? Sagot ni Odette. Napabuntong hininga naman si Kimboy. Wala naman kasi siyang ibang iniisip ngayon kung hindi si Nina lang. Simula nang umalis to, hindi naman na siya tumingin pa sa ibang babae. Dahil umaasa siya na babalik ito at sa pagkakataon na yon ay liligawan na niya talaga ito. Nalulungkot kasi siya ngayon dahil kahit nakatapos na sila ng pag-aaral ay hindi pa rin to bumabalik ng bansa. Kinakamusta naman niya to kay Noah pero ang palagi lamang namang sagot nito ay ayos lamang naman daw ang kanyang kakambal. Sinusubukan naman niya na sana kontakin si Nina pero nagpalit na ata ito ng number at hindi na rin active ang mga social media accounts nito kaya naman hindi na siya talaga ito nakakausap bago at umalis ng bansa kaya naman hindi niya talaga maiwasang malungkot. Sino ba kasi ang gumugulo sa isipan mo? Babae ba yung iniisip mo? Tanong pa ni Odette nang hindi na sumasagot pa si Kimboy. Mom, sa tingin niyo babalik pa kaya si Nina? Tanong pa ni Kimboy sa kanyang ina. Napangiti naman si Odette at saka siya tumabi sa kanyang anak. Of course, anak, nanditong buong pamilya niya kaya babalik at babalik talaga si Nina ng bansa. Nakangiti na sagot ni Odette kay Kimboy. Miss na miss mo na siya, no? Tanong pa niya habang nakakalokong ngiti sa labi nito. Sobra ma'am, sobrang miss na miss ko na po talaga si Nina. Sagot ni Kimboy. Napapangiti na lamang si Odette dahil talagang pinanindigan ni Kimboy ang pagmamahal nito kay Nina. Sigurado naman ako na babalik si Nina anak. Siguro hintay-hintayin mo na lang siya anak. Darating din ang araw na makikita kayong muli at umaasa ko na sana kapag bumalik si Nina ay masuklian niya ng pagmamahal mo anak. Nakangiti pa na sagot ni Odette kay Kimboy. Thank you mom. Nakangiti na sagot ni Kimboy sa kanyang ina. Ang mabuti pa ay mag-enjoy ka na muna ngayon at saka mo na lamang problemahin na muna yung pagmamahal mo kay Nina. Mag-enjoy ka na muna at sulitin mo na ito dahil kapag pinagsimula ka na rin ng daddy mo na pumasok sa kumpanya ay magiging abala ka na din at baka hindi mo na magawang mag-enjoy pa ng ganito. Sagot naman ni Odette sa kanya hinila sa kamay si Kimboy para naman makapag-enjoy din ito habang nandito sila sa kanilang bakasyon. Nagpatianod na lamang din si Kimboy sa kanyang ina. Bigla niya kasing na-realize ang sinabi nito na baka hindi na siya makapag-enjoy ng ganito kasamang pamilya niya kapag nagsimula na siyang pumasok sa kanilang kumpanya. Naging maayos at masaya naman ang naging bakasyon ni Kimboy kasamang kanyang pamilya. Talagang sinulit na muna nilang mga araw na nasa bakasyon sila dahil halos 1 linggo rin silang namalagi sa Boracay. Pagkabalik nila ng Manila ay hinayaan na muna ng mga magulang niya si Kimboy na kahit papano ay magliwaliw kaya naman laking tuwa ni Kimboy dahil akala niya ay magsisimula na kaagad siyang magtrabaho. Hahayaan na muna kitang mag-enjoy sa ngayon dahil alam ko naman na masyado kang nasubsob sa pag-aaral ng ilang taon kaya mag-relax-relax ka na lang muna. Sabi ni Ronald kay Kimboy pagkabalik nila ng Manila. Sigurado po kayo dad,
Hindi niyo pa po ako pasisimulain na magtrabaho sa kumpanya? Tanong pa ni Kimboy sa kanyang ama dahil ang buong akala niya ay magsisimula na kagad siyang itrain ng kanyang ama. Tumangutango naman si Ronald sa kanyang anak. Oo anak, mag-enjoy ka na muna pero siguraduhin mo na kapag pinapasok na kita sa opisina ay magfo-focus ka na sa trabaho mo doon. Sagot ni Ronald. Opo dad, maraming salamat po. Sagot naman ni Kimboy sa kanyang ama sa kanya to niyakap. Matapos nilang mag-usap na mag-ama, ay pumunta na munang ama ni Kimboy sa kanilang kumpanya dahil may mga kailangan daw itong pirmahan na mahalagang dokumento doon. Pagkaalis naman ng ama ni Kimboy ay dali-dali na niyang kinuha ang kanyang phone upang tawagan ang kanyang mga kaibigan upang ayain ito na lumabas. Una na niyang tinawagan sila Simon at Timothy. At agad naman na pumayag ang mga to na magkita-kita sila sa kanyang kondo. Huli na niyang natawagan si Noah dahil hindi nito sinasagot ang tawag niya kanina at ring lang yun ng ring. Hello Noah, mabuti naman at naisipan mo na akong tawagang lalaki ka. Kamustang bakasyon mo? Agad na sabi ni Noah sa kaibigan. Nagtataka naman si Kimboy dahil parang tonong galit ata ang boses ni Noah ngayon, pero binaliwala na lamang niya yun. Ayos naman ang bakasyon namin. Sadyang no phone kami doon para masulit ang bakasyon, sagot ni Kimboy. Ayain sana kita mamaya sa kondo ko. Pupunta rin sila Simon at Timothy. Pag-aaya pa niya. Nasaan ka ngayon? Imbis na sagutin ng pag-aaya ni Kimboy ay tinanong din ang sagot niya dito. Nasa bahay namin, may problema ba Noah? Nagtataka na sagot ni Kimboy dahil parang may kakaiba talaga sa tono ng pananalita ni Noah. Ang mabuti pa ay i-cancel mo na muna yung pagpunta natin sa kondo mo. Dito na lang tayo sa bahay namin, sagot ni Noah. Sige, kung yan ang gusto mo. Tatawagan ko na lang din sila Simon at Timothy. Para dyan na lang sila pumunta, sagot ni Kimboy. Sige, ikaw ang bahala. Pero sana mauna ka nang pumunta dito dahil may pag-uusapan tayong mahalagang bagay. Seryosong sagot ni Noah at may gigil pang pagkakasabi niya sa huling sinabi niya. Nagtataka man ay tumango na lamang si Kimboy kahit hindi naman siya nakikita ng kanyang kausap. Sige, mukhang importante ang gusto mong pag-usapan natin ha. Agahan ko na lang pumunta ko dyan para makapag-usap na muna tayo. Sagot ni Kimboy at kusa ng pinutol ni Noah. Ang kanilang tawag na labis namang ipinagtataka ni Kimboy dahil parang galit sa kanya ang kaibigan niya.